upang sumamba sa ating dakilang Diyos. Bakit po isang pribilehiyo na tayo po ay lagi sumasamba sa Panginoon? Sapagkat tayo na po ang pinakamaluwag na lugar. Tayo na po ang pinakamaluwag na bansa kapag kasalita ng Diyos ang pag-uusapan. Yung nakaraang linggo ay sila Pastor Hill, si Jonathan ay galing po ng Thailand. Ano po, doon po ay Buddhist country, 1% lang po ang Christian. Napakahirap daw po ipakayag ang salita ng Diyos sapagkat ang mga Buddhist ay mas mabait pa kaysa sa mga Christian. Mag-iwan ka raw ng gamit dyan, kung alam magamit na sasakyan, walang mawawala. Diyan, mag-iwan ka sandali, mawawala na. Ganun po, pero Buddhist country sila. Kaya paano silang maipinuin kung yung buhay natin hindi ka kapatuturo, ano? Sa kanila. Kaya hinatong sabihin natin na tagapin si Kristo magiging babait ka. Nakaraw po, ano sa kanila yan, ano? Hindi po gano'n. Dahil po nila tayo dyan. Kaya po mga kapatid, ang isang bagay lang na gayon pa man kanila pananampalataya, isang bagay lang, kapag nasabi po na salita ng Diyos, Jesus ang daan at katotohanan ng buhay. Tayo po ay binabago lang ng biyaya po ng Diyos araw-araw ng ating buhay. So, ano po ibig ko sabihin? Nung sila po ay nagpunta ron, ay 1% ng Christian, even sa China po ay ang pagsamba ay patago. Kaya po ang pagsamba po natin sa Diyos ay talagang isang pribilehiyo. Privilege na tayo po ay sumamba nang walang pumapawal sa atin. Sa iba po, pagka po na maingay na, ingay, tatawag ka ng pulis. Pagpunta ng pulis dyan, lalapin na kasi yung pastor. Kasi pag tumawag ang kapitbahay ng hihingayan po sila. Ganyan po. Pero sa atin ay napakaluwas ng ating pong pagpupuyat po sa yung ating pong sinisigaw kayo na, sumika! Bawal yun. Pagka po narinig sa kanila yun, ako, mapagay. Alam niyo yung isa pong nangangaral na salita ng Diyos, hindi lang ipinato. Pero kung ikinulong dun sa Thailand, nakulong kasi pinangangaral yung salita ng Diyos. Alam niyo po, ang sabi lang ng pulis kung paano? I-deny mo lang si Jesus, palalayain namin, apat daw po yun. Sabi ni Pastor Hill, nung galing po sila ng Thailand. Nangangaral sila, ginawalan. Hindi mapawalan kasi pinangangaral ng Panginoon, kinulong. Ang requirement lang para sila makalaya sa kulungan ay i-deny si Jesus. Hindi nila ginawa. Nanatili po sila ngayon sa kulungan. Anong ibig sabihin ay mahirap po ang maging missionary. Sino gusto? Baka meron kang mag-vision, ikaw inuunting ng Panginoon para maging missionary. Mahirap yung bagay na yan, pero pagka ang Diyos ang kasama mo at may conviction ka talagang diyan ka tinawag ng Diyos, sasamahan ka ng Panginoon. Ngayon, kung hindi po natin kayang mag-mission, pag-missionin natin yung bulsa natin. Ibabaran. Ano? Ang kailangan lang po natin ay 1 year commitment. 1 year commitment to support tayo sa mission. Ano po yun? Any amount na gusto mong ibigay monthly. Halimbawa, gusto mong i-pledge monthly. Halimbawa, ako po ay magpe-pledge sa halimbawa. Pe-pledge ako ng 500 monthly. Hanggang sa isang taon, 500 yun. Monthly. Kung ikaw ay estudyante, alam kasi, ibang church po kasi, estudyante, nag-pledge po siya na 50 pesos monthly. Estudyante lang siya, hindi lang kaya niya. 50 pesos monthly. Yun yung kanyang pinag. Sinusupport po natin yan sa mission. Ang nakunin po kasi ang church sa mission na kay Bishop Ariel Acuña sa Thailand. Doon po siya siya po yung natin sa mission. Doon po tayo sumusupport. Kaya ang bawat churches po, Church of the Rock ay meron pong support. Sa Bulusukan po ay nakabigong po sila ng 26,000 monthly. Monthly yun. Susupport nila sa mission yun. Sa ibang church po, pinakamababa 3,000. Sa atin ang nasasabi ko ba lang 1,000. Kaya po nga ko, hindi ko po sa inyo, 3
pagmisyon. Yung pera natin ang pagmisyon din po lang. Support po natin sa kanila. Ngayon po ganito. Paano po ang gagawin po natin? Every matatapos ang buwan, kung magkano yung conviction sa puso mo na ibibigay ko for mission, kung minalang po kaya nila, ano ba? Ikaw kabataan ka, 50 pesos nga. 1 year, 50 pesos ang iyong isusupport. 1 year yun, wag mong babaktawan kasi commitment yun. Pag sinabi commitment, to 10 plus part. Okay, commitment is 1 year. 1 year po yan, ha? Support natin, 1 year. After ng 1 year, kung may mag-renew, tsaka na lang po ulit tayo magbabago. Di ba ba? Nakapag-support ka ng 10,000, hindi mo pala kaya yung 10,000, bakit talagang dinaraos mo lang, paano gagawin? Nasabi mo na yung 10,000, wala ka na magagawa. Sinabi mo yun naisulat na. Ang naisabi, nasabi na. May pagkakataon pang mabago yun sa next year na. Gawin mo na naman, nakapagsulat ka, nalagay mo 20,000 naman. Nakapagay ka ng sulat, kahit na wala kang magagawa, nakasulat Di ba? Pwede yung mabasa. Kasi po, ito po ay hindi sa pilitan, ito po ay base lang sa conviction po ninyo. Kaya po ito sinasabi, by on our conviction. Huwag natin gawin kung tayo ay napipilitan lang. Kasi hindi natutuwa ang Diyos. Kapag nagbibigay tayo sa kanyang karyanan, tayo napipilitan. Kaya po ito ay, kaya nga sinabing commitment. Hindi lang basta nakapagbigay, kundi ito ay talaga. Ngayon, January, ngayon, sa katapusan, kaya naman last Sunday, yung mga may conviction na magbigay para sa mission. Kaya nakapag na lang po natin kay Atilen. Okay lang po ba Atilen? Sa iyo na lang ako. Para na isusunod yung mga pangalan at pag-aning binigay para sa next month, check na lang po niya yun para trabaho. So, yan na lang po yung gagawin po natin. Okay po ba kayo? Ikaw gusto mo mag-mission? Sayang puno na ako ng consumption, basta mag-mission pa. Hindi. Ang pag-mission ay isang pribileyo na panawagan po ng Diyos sa mga tao talagang pinili para dyan. Hindi natin alam, baka mamaya meron dito, tinawag talaga dun sa pag-mission. O di, dahil yung panahon siya naman isusupport natin. O sige, tinawag ka ba sa mission na yan? O sige, susupport ka namin dyan. Yan po yung gagawin po natin. Para yan ang church ay may kampanya, may ginagawa para sa kahayang po ng Diyos pagkakal sa pag-mission. Okay po. Ngayon ay ating pong review ng ating mga pinag-aralan nakaraan. Yung ating pong part 1 ay in Christ, I am perfectly loved by God. Tayo ay mahal na mahal ng Diyos, walang labis, walang kulang. Talagang pag-ibig ng Diyos sa mga buhay sa iyo. Grabe. Perfect love. Pangalawa, in Christ, I am perfectly forgiven. Tayo po ay pinatawad ng Diyos. At dahil tayo pinatawad po ng Diyos, kaya tayo ay papatawad ng ating kapwa. Huwag mong ipag-pray na Lord, patawarin mo ako kung yung kapwa mo, hindi mo mapatawad na. Kasi sabi ni Lord, ang pinatatawad lang niya, yung nagpapatawad sa kanyang kapwa. Yan po yung nasulat doon sa verse 4 na yun, sa tuniro yung prayer na yun. Kaya pinatatawad ng Diyos yung marunong lang din magpatawad. Naalala mo yung kwento dyan, mas sinakal na yung isa, hindi niya mapagpahit ka, pero pinatawad siya sa kanyang utang. Yung isa naman 500 lang ang utang, sinakal. Okay, so another topic po yun. We are perfectly forgiven. Pangatlo, in Christ, I am righteous. Si Jesus ang siya nagbigay sa atin ng totoong katuwiran at kabanalan. Hindi ang ating gawa, kundi ang gawa ni Kristo sa pamamagitan ng ating pagsampalataya sa Kanya. In Christ, I am a child of God. Tayo mga naging anak ng Diyos dahil kay Kristo. In Christ, I am a new person inside. Tayo ay nabago dahil kay Kristo. Ano ang palatandaan ng taong totoong na born again?
nanalangin pero hindi na bago ang buhay, hindi totoong na born again yun. Sumunod lang sa panalangin. Kasi ang totoong na born again, nabago ang buhay. Naranasan niyo po ba nung kayo po ay na born again, binabago po sa inyo? Di ba po? Dati tayo ay sugarero, lasingero, babaero, sabongero, chismosero. Dati, ang buhay ay nandun. Pero nang tayo makakilala sa Panginoon, nagkaroon bago. Ganun naman talaga yung nakakakilala sa Diyos. Ganun naman talaga yung nababago ang kalooban na makakilala sa Diyos ay naging bago na. Magaya yung halimbawa yung babae, si Maria Magdalena, nung tinabago siya, ano nangyari sa kanya? Naglingkod na sa Panginoon, lagi na sumasama sa Panginoon. Sino pa? Si Zacchaeus. Dati siya mandaraya, korap, pero siya makakilala sa Panginoon. Sabi niya, even yung kalahati ng aking kaharian, ibibigay ko sa mga mahihirap. Kung ako may minadaya, ibabalik ko. Nang apat. Grabe. Yun yung tao nakakilala kay Kristo. May pagbabago. Meron kasing nagsasabi siya daw ay nakakilala sa Panginoon, pero ang asawa, apat. Tapos sinasabi pa, kung hindi ako magpapastor. Ganun lang ba yan? Oo. Madali tayong madaya ng salita. Pero ang totoong bunga ay nakikita sa gawa. In Christ, I am blessed and highly favored. Dahil kay Kristo, tayo ay blessed and highly favored. Ligunin mo yung tabihin mo, you are charito, blessed and highly favored. Sino naniniwala nun? Amen. 7. In Christ, I am priest and godly. Tayo ay maunlad, pinayaman, at hindi lang mayaman, godly pa. Amen. Part 8, ano po yun? In Christ, I am healed and healthy. Everybody say, I am healed. I am healthy. Ano pa? In Christ, I am anointed to serve. Tayong lahat ay mga anointed to serve. Kaya tayo gano'n para tayo ay mag-heal. Then, in Christ, I am ambassador of Christ. Tayo ay mga kinatawag ni Kristo dito sa mundo. 11, I am divinely protected. Tayo po ba ay divinely protected? Dahil ni Kristo tayo ay divinely protected. At ngayon, in Christ, we are inseparability from God. Ano po ang ibig sabihin ng inseparability from God? Inseparable, ibig sabihin, hindi tayo malalayo sa Diyos. Ang totoong anak ng Diyos ay hindi nalalayo sa Diyos. Bakit po? Bibigyan po natin ng verse yan, inseparable from God. Meron po kasi tinatawag na statement o yung pahayag. Ano po yung pahayag ng salita ng Diyos? Ano po yung statement ng salita ng Diyos patungkol dyan sa inseparable from God? May verse po ba niyan? Tayo ay hindi na malalayo sa Diyos? Basa. Binibigyan po sila ng buhay na wala kang kailangan. Ano yung binibigay sa atin? Sino ang nagsasalita dyan? Ang Panginoong Jesus. Si Jesus nagsasalita, ang sabi ng Panginoong Kristo, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Ano po ang topic sa usapan? Buhay na walang hanggan. Next, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaaros sa akin, hindi naman. Mapapahamak po ba? Sabi ron, kailanman ay hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ni naman. Nandun po ba yung inseparable? Hindi sila maagaw sa akin ni naman. Sabi po ng Panginoong Kristo yan. Ano pa? Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maagaw
ating lahat kung bakit tayo hindi malalayo sa Diyos. Dalawa ang nangako sa salita ng Diyos na yan. Dalawa yung nangako. Sabi niya, walang makakaagaw sa atin sa kamay ng anak, walang makakaagaw sa atin sa kamay ng ama. Kaya ang statement ng salita ng Diyos, ang pahayag ng salita ng Diyos, kapag ikaw ay totoong Kristiyano, kapag ikaw ay totoong nakakilala kay Kristo, mga kapatid, ikaw ay hindi mahihiwalay sa Diyos. Ilang verse ko pinakita ko? 3, 28, 29, 30. Dagdagan pa po natin. Roma 8:35 and 39. Sino ang makapag-ihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan? Kaya? Sagot. Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib? Kamatayan? Ayon sa nasusulat. Dahil sa inyong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. 7. Hindi sa lahat ng mga ito, tayo lalo higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. 38. Sapagkat natitiyak kung walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin, inseparability, sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. May makapaghihiwalay po ba sa atin? Walang makapaghihiwalay sa atin kahit kaguluhan, kahit kagutom, sakit karamdaman, ibig kamatayan, ay walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo. Kasi sabi po niyan, ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Bakit ibinigay sa atin? Bakit walang makapaghihiwalay sa atin? Dahil kay Kristo. Kaya as long as na tayo totoong sumampalataya sa Panginoon Hesus Kristo, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Bakit po ba natin pinaniniwalaan yan? Dalawang statement po yan. Lahat po ng statement, binanggit na po yan. Kamatayan, kagutom, kahirapan, sakit karamdaman, mga pamunuan, kapangyarihan, ay walang makapaghihiwalay sa atin. Kataasan, kapangyarihan, even si Satanas, ay walang makapaghihiwalay. Hindi tayo kayang hiwalay sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Statement po yan ang salita ng Diyos. Sinabi yan ng Diyos sa atin. Eh kapag sinabi po ng Diyos, totoo hindi? Lagyan din po natin ng statement sa sinasabi ng salita ng Diyos kung ano yung kanya sinasabi. Pag sinabi ng Diyos, ano po ba ito? Tingnan po natin. Ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, hindi kanyang tutuparin. Ang Diyos, ay ito lang po mga kapatid, sapat na upang panghawakan natin ang mga pangako ng Panginoon. Ang Diyos ay hindi sinungaling. Sino kinumparahan? Kakalulog naman. Bakit? Ang tao ay sino po sinungaling dito? Ako na. Lord, mga panginoon silang sabuhin mo na. Mga kapatid, di ba? Tayo ay may makasalanan dahil lang sa awat habang ng Diyos, kaya tayo ay hindi matubig sa harapan ng Panginoon. Pero sinasabi sa ng Diyos, ang Diyos ay hindi sinungaling na katulad ng tao, ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Ano man ang pahayag ng Diyos, kaya kung sinabi ng Diyos na ang pahayag ng Panginoon, kung ang sabi ng Diyos sa kanyang pahayag ay walang makapag-iwalay sa iyo sa akin,
man sa aking kamay, paniwalaan po natin sapagkat yun ay pangako ng Diyos. Ano bang sabihin niya kanyang gagawin at kung pangako man siya, ano sabi po? Ito'y kanyang tutuparin. Hallelujah. Sapat na po ba sa inyo yan? Amen. Lagyan pa natin. At bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago paligtayin ng sanlibutan, ang buhay na ito'y pinangako na ng Diyos na kailanman hindi nagsisinungaling. Ang Diyos po ba ay nagsisinungaling? Hindi. Kaya nga meron tanong, ano ba ang hindi kayang gawin ng Diyos? Meron bang hindi kayang gawin ng Diyos? Meron ang magsinungaling. Hindi niya kayang magsinungaling ng kapatid. Kung anong sinabi niya sa kanyang salita, gagawin niya yon. Kaya paniwalaan natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Amen? Amen. Yung sinabi ng John 10, 28 hanggang 30, yung sinabi ng Roma, 37 hanggang sa mga sumusunod, ay totoo. At ating mapanghawakan sapagkat ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Amen. Okay na po ba sa inyo yung dalawang verse? Lagyan para sa ulit. Hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos. Tungkol sa dalawang bagay nito, ang kanyang pangako, sumpa. Kaya tayo makakapag po sa kanyang halina ay panatag ang loob na umaasa sa kanyang mga pangako. Yung pangako ng Diyos hindi nagbabago. Kung anong pangako niya noon, ay pangako rin niya hanggang ngayon sa ating mga buhay. Ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbigay sa atin ng napakaraming pangako ng Diyos na maaari ko nating pangawakan sapagkat ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago sa ating mga buhay. Sino po ba ang pinangakuan po ng Diyos? Tayo, kanyang mga anak. Yan po ang pangako ng Diyos. Sabi po ng isang occasion, we can rest in the certainty that we are forever secure in His love. Nothing in all creation, including the Creator Himself, can undo what He has promised. Even ang Diyos mismo na nagsabi, hindi niya babawiin yung kanyang sinabi. Kasi sinabi na niya yun. Kasi pag binawi niya, mapapawalang bisa yung sinabi sa salita ng Diyos na ang ulan at niebe hindi na bumabalik pataas. Kaya hindi yung salita ng Diyos. Mababalik pa rin sinabi ng Isaias na yun. Mababalik pa rin sinabi ng Jeremiah na yung salita ng Diyos ay binabantayan niya. Kapag ang salita ng Diyos ay kanya pong binawi. Hindi po. Kaya po yun yung statement na ating mapanghahawakan na tayo ay inseparable from God. Hindi tayo malalayo sa Diyos. Yung taong malalayo sa Diyos, maaari siya ay nagdesisyon. Yung totoo yan, maaari siya ay huminto, nanghina, natisod, nadapa. Mga kapatid, babangon pa rin yun. Darating yung araw, sasamba pa rin sa Diyos yun. Bakit? Saan siya pupunta? Ang totoong anak, bumabalik. Amen. Amen. Kaya po mga kapatid, yan ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang pahayag po ng salita ng Diyos sa atin. That's the statement ang sinasabi ng salita ng Diyos. We are inseparable from God. Pangalawa, the rational, yung katuwiran. Ano ang katuwiran kung bakit sinabi ng Diyos ito? Ano yung mga katuwiran na yan? Ano yung katuwiran ng Diyos? Okay? Meron 3 rational. Ano po yun? Una, because Christ cancels sin. Bakit po tayo ay hindi mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos, at sa Diyos? Sapagkat kinansila na ni Kristo ang ating kasalanan. Mapapaano ba kaya? Paano tayo mahihiwalay kung siya mismo kinansila na yung ating kasalanan? Nung may kasalanan tayo, idinigit niya tayo sa Kanya. Kinuha niya tayo, tinuring niya tayo ng anak. Ngayon ba kaya tayo ay mga pinatawad na? Tinalis na yung ating mga kasalanan. O, tingnan po natin. Tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang ligtas ka. Siya hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing.
Okay. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi niyo siya nakita at hindi niya kayo marinig. Yan yung kasalanan ng tao nung unang panahon, in Old Testament, Isaiah po yan. Ang mga tao kahit na lumapit sa Diyos, hindi naririnig ng Diyos. Hindi dahil ang Diyos ay bingi. Ang mga tao ay kahit dumulog sa Diyos, kahit hanapin ang Diyos, hindi makikita. Hindi dahil ang Diyos ay hindi mahirap sumpungan. Kundi dahil sa kanilang kasalanan. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita, hindi niya kayo marinig. Yan yung nagiging dahilan na sinasabi ng salita ng Diyos. Ngayon, the barrier of sin that once separated us from God has been completely removed through Christ's perfect sacrifice. Dahil kay Kristo, nung dumating na ang Panginoon Jesucristo at tayo na nampalataya sa Panginoon Jesucristo, yung barrier, yung harang na kasalanan sa atin, ito ay, ano nangyari? From God has been completely removed. Ito ay tinanggal na. Ito ay inalis na through Christ perfect sacrifice. Dahil kay Kristo na nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Once the cross, Jesus took on all our sins. On the cross, Jesus took all our sins. Dinala ni Kristo ang ating mga kasalanan saan? Sa krus ng Kalbaryo, and His words, it is finished. Sabi sa kanyang salita niya siya ipapako. Telestai. It is finished. Sabi po ng Panginoon. Mark the full and final payment for sin. Alin po yun? Past, present, and future. Tapos na. Hindi pa ulit na si Kristo ay ipapako sa krus, kundi isang beses lang ay sapat na. Yun ay tapos na sa atin. Binayaran na niyang lahat. Past, present, and future. Tayo po ay pinatawad ng Diyos. Completely forgiven. The power of sin to separate us from God has been nullified. Wala na. Because Christ's sacrifice was sufficient once and for all. Tapos na, sa ginawang sakripisyo ni Kristo, yung power ng kasalanan ay tapos na. Pinawalang bisa dahil sa sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, minsan at magpakailanman. Yung pong pagsasakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang sabi ron, minsan at magpakailanman. Isang beses lang ay sapat na. Once and for all. Sabi ng Colosas, kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na lituntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutak kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus ng Kalbaryo. Because Christ canceled sin. Nang ipako si Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang ating mga kasalanan na tayo sumumpalataya sa Panginoon ay binura na. Noong unang panahon, ang mga kasalanan ng tao tinatakpan lang ng paghahandog ng tao. Pero dahil kay Kristo, ang ginawa, burado, wala ng bakas ng kasalanan sapagkat binura na ng duguan at bugbog ng katawan ng Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Kristo. Sino ang nagpagawang banal sa atin? Si Jesus. Tayo po ba ang may kagagawan para tayo maging banal? Ang sabi niya, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, referring to Jesus Christ, tayo ay ginawang banal ni Kristo sa pamamagitan
ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. Si Jesus ay naghandog ng kanyang sarili na pura ang ating mga kasalanan. Iyon ay sapat na at tayo ay naging banal sa harapan ng Diyos. Sa mga tuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. Ginawang ganap, kailan? Magpakailanman. Ginawang banal ng Diyos magpakailanman because by one sacrifice has made perfect forever. We are made perfect forever dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Yan yung ginawa ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. May hangganan po ba? Walang hangganan. Tayo po ay ginawang ganap magpakailanman. Mga nilinis ng Diyos. Yan ang sinabi ng Panginoon. We are made holy and perfect forever because Christ canceled sin once and for all. Therefore, there is no more separation. Meron po bang separation? Wala. There is no more separation. Sapagkat tayo ay kinonsila ng Diyos ang ating mga kasalanan. Pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan. At dahil pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan, tayo ay malayong harap sa kabanal-banalang Diyos. Pangatlo, una, because Christ canceled sin. Pangalawa na, because Christ intercede for us. Yan po yung pangalawa, because Christ intercede for us. So, Kristo ay nag-i-intercede sa atin. Siya ang ating punong saserdote. Siya na minsan magpakailanman pumasok sa damang kabanal-banalan upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa Diyos. And Jesus, sabi ron, siya po ay nag-intercede sa atin. Siya ang namamagitan sa atin. Ano po yung namamagitan? Kapag lumalapit tayo sa Diyos, hindi na makakatanggi ang Diyos sa atin. Sapagkat nasasabihin ng Panginoon Jesucristo na namupo sa kanan ng Diyos, Ama, binayaran ko ng dugo, ng sarili kong dugo, ang taong yan, siya'y kumilala sa akin, kaya karapat-dapat na sa iyo. Dinggin mo ang panalangin ng taong ito sapagkat siya ay pag-aari mo na sapagkat siya'y bayad ng aking sariling dugo. Siya po yung nag-i-intercede. Dati ang nag-i-intercede ay saserdote pupuntawan sa iyo sa kabanal-banalan. Pag hindi pa karapat-dapat na saserdote, patay pa. Hindi makalalabas. Hihilahin na lang siya. Kaya ngayon, si Jesus Christ na yung nag-i-intercede para sa atin. Dahil kay Kristo, ano po yung sabi sa kanila, sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay? Ngunit higit sa lahat ay muling binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang pamamagitan para sa atin. Si Jesus Christ ay, ano sabi ron? Namamagitan. Sabi po ng English, who is he that condemned? Sino ang hahatol? Hindi niyo po ba napansin? Tingnan niyo ang inyong mga Bible. Romans chapter 8 verse 1. No condemnation in Christ Jesus. Nagtapos ang Roma sa 8:34. Ang binabanggit, no condemnation pa rin. And no separation. Ay, namamangha po ba kayo? Nagsimula ang sinabi ng Roma, wala nang hatol sa nang Kristo. Pagdating ng 34, wala pa rin makakahatol na nang Kristo. Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristus ba namatay? Ngunit hindi sa lahat ay nabuhay. At ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Sabi niya, who is that condemns? Jesus Christ who died? More than that, who was raised to life. It is the right hand of God. Pakikita ko lang po yung word ng intercession, ano? And is also interceding for us. Si Jesus Christ ay nag-intercede sa atin. Si Jesus
ang ating dakilang saserdote. Siya ang nag-intercede sa atin. Pakita ko sa inyo yan. Bukod dito, kailangan noon ang maraming pari dahil namamatay sila at hindi nakakapagpatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay binuhay magpakailanman, kaya't walang katapusan ang kanyang pagkapari. Dahil dito, lubusan niya iligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Ano po ang ginagawa ng Panginoon Kristo? Nag-i-intercede sa atin. Ang sabi niya, because He always lives to intercede for them. Ang Panginoon Kristo ay nag-i-intercede sa atin. Kung tayo nanghihina, nag-i-intercede ng Panginoon para tayo lumakas. Kung tayo ay dumarating sa panahon na nanunupay-pay, sa panahon na lalalayo, sa panahon na nagkukulang, ang Panginoong Yesus nag-i-intercede. Kaya ang talagang intercessor natin, si Kristo. Siya yung nag-i-intercede sa atin. It's protect us and keep us internally connected to Him. Ano ba yung sinasabi natin? In His ongoing intercession, ensure that no accusation, sin, or shortcoming can separate us from His love. It protect us and keep us eternally connected to Him. Ang ginawa ng Panginoon Kristo, dahil siya ang nag-i-intercede sa atin, ang ginawa ng Panginoon Kristo, it protect us and keep us eternally connected to Him. Hindi tayo malalayo sa Panginoon kasi may nag-i-intercede. Ang nag-i-intercede si Kristo. Ang Panginoon Jesus ang nag-i-intercede sa atin. Yan po yung sinasabi ng Panginoon. Ano pa? Pangatlo, because Christ conquered death. Pinagtagawanan na ni Kristo ang kamatayan. Yan po yung rational. Pinagtagumpayan ni Kristo ang kamatayan. Tingnan nyo, death is the final enemy that once separated humanity from God. But through Christ's resurrection, death has been defeated. Dahil sa pagkabuhay muli ni Kristo, akala ni Satanas, tagumpay siya nang mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi niya alam, kasi wala pa lang yun ang kanyang pagkatalo. Dahil na si Kristo yung mag-resurrect mula sa kamatayan, mabuhay ng muli. Yun na ang simula ng kanyang katapusan, ng kaaway. Death has been defeated. Tinalo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Alin? Ang kamatayan. Kaya sa Bible, ang tawag ni Apostol Paul sa namatay, natutulog lang. Kasi isang araw, gigising uli siya sa piling na ng Diyos. Isang araw, gigising siya. Kaya sabi ni Paul sa mga matay, natutulog. Yun lang ang tawag niya. Kaya po sabi ko ng Bible, nasaan ang kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan ang kamatayan ng iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Napagtagumpayan ng Panginoon Jesus ang kamatayan. Ano po ang kamandag ng kamatayan? Nasa ang kamatayan ng iyong tagumpay? Nasa ang kamatayan ng iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan. Tatala pa po ba sa iyo ang kamatayan? Spiritual? Hindi na. Sapagkat wala na yung kamandag. Ano po yung kamandag? Kasalanan. Pinalis na po ba ni Kristo ang kasalanan sa atin? Pinalis na. Wala na ang kamandag. Silip-silip na ng dugo ang katawan ni Kristo. Ang kamandag ng kasalanan. Iyon ay ang kamatayan. Kaya, ang sabi sa Diyos, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan.
Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus ay nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo, kaya tayo po ay tagumpay. Si Jesus ay nabuhay, kaya tayo kahit mamatay ay merong buhay. Sabi ko na sa ng Diyos, pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na ituntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutan kaugnay nito, pinawin niya ang lahat ng ito nang ipapos siya sa krus. Dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. At tulad niya ay may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Kaya po siya namatay sa krus. Iyon ang kanyang pang-knockout kay Satanas. Dahil sa kanyang kamatayan sa krus, nakitumba niya ang kaaway, ang diablo na may kapangyarihan sa kamatayan. Ang separation po, ganito po ang separation ay nagsimula noong panahon ng tao ay magkasala. Tama? Noong unang panahon, si Eva at kay Adan, sa Uden ng Eden, ay kasama nila ang Diyos. Nakakausap nila ang Diyos. Personal, face to face. Ngunit nang dumating ang kasalanan, yun ang naglayo sa kanila sa Diyos. Tama po ba? Sabi ko ron, nung sila ay nagkasala, ano ginawa? Inalis sila ron sa lugar ng Eden, inilagay sa labas, at sinelyuhan ang lugar ng Eden. Sila ay nasa, ano ang ibig sabihin nun? Nung sila'y magkasala, nagkaroon ng separation. Kaya, ang mga tao na wala kay Kristo, separate, wala sa Diyos. Separate, malayo. Dahil sa kasalanan. Pero, ang tao na nampalataya kay Kristo, nasa na? Hindi na nalayo sa Diyos. At hindi na malalayo sa Diyos. Siya may sabi lang, siya po ay pinatawad na ng Panginoon. Kung ikaw po ay wala ng kasalanan dahil pinatawad ka ng Diyos, ano sabi? Malalayo ka pa ba sa Panginoon? Ano sabi sa ng Diyos? Hindi na. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Diyos. Sapagkat tayo ay pinatawad na ng Diyos. Tingnan niyo, sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niya ang lahat ng tao na buhay nila ay pinalipid ng takot sa kamatayan. Kaya ang tao na wala sa Diyos, wala kay Kristo, takot mamatay. Pansinin niyo po, sino po ba yung hindi takot mamatay? Yung mga tao na alam niya pag siya namatay, ay maganda yung kanyang pupuntahan. Kaharian ng Diyos. Ang nawala lang naman sa tao, ang tao ito ay parang damit lang natin to. Yung katawan na yan, damit lang. Isang araw, ito ay mawawala, ilalagay sa aparato, sa nicho. Pero hindi ikaw yun, damit mo lang yun. Ang totoong ikaw ay yung buhay na nandun na sa Diyos. Kaya kung ikaw maintindihan ng tao, hindi siya matatakot mamatay. Sapagkat ang kamatayan ay isang bagay na pagpunta sa harap, sa langit, sa trono ng Diyos. Hindi niya po yan. Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Sabi ni Paul. Bakit nasabi ng Apostle Paul? For me to live is Christ, and to die is gain. Para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo, at kapag namatay, pakinabang. Tignan niyo po yung sinabi ng Apostle Paul sa kamatayan. Kung paano siyang hindi takot sa kamatayan. Kasi yung kanyang buhay ay para kay Kristo kung nabubuhay man siya, paglilingkod sa Panginoon. At kung mamatay man siya, ang sabi niya, pakinabang. Yung kanyang buhay. Tingnan po. Death for those in Christ is not separation from life, but rather a homecoming into the presence of the Lord. Kaya ang
Diyos. Yung katawan natin, hindi ito pwedeng pumunta sa langit. Panlupa ito. Panlupa yung ating katawan. Kasi galing sa lupa. Kaya ang galing sa lupa, babalik sa lupa. Kaya sabi sa salita ng Diyos, yung katawang panlangit, iba. Bibigyan tayo ng katawang panlangit. Iba yon, hindi nabubulok. Kaya yung ating katawan na ito, kung papansin niyo, maraming mga tubo. Maraming mga punso. Kasi nga, lupa. Maraming mga nangyano dyan eh. Kaya nasabi raw, yung babae sa nagaling. At dyan, yung lalaki saan? Sa lupa. Yung babae galing sa tadyang na. Kumbaga, mas iba na yung pinagkuhanan. Spatial. Hindi na dinampot wala sa lupa. Wala sa tao na kiluha. Kaya daw yung mga babae nagkakapot. Kapot ang lagi ng mga kasi gawin sa lupa. May nakikinig ko lang po yun kayo magalit sa akin. Okay, balikan po natin. Sabi ko sa ng Diyos, ang kamatayan ay coming into the presence of the Lord. Si Stephen, nung siya po ay mamamatay na, tingnan ko, ngunit si Stephen, ang suppose ng Espiritu Santo, ay tumingala sa langit. Nakita niya ang kalwatian ng Diyos. At si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Di ba pinagbabato si Stephen hanggang sa mamatay? Si Stephen, ang suppose ng Espiritu Santo, ay tumingala sa langit habang siya pinamato. Nakita niya ang kalwatian ng Diyos. At si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kahit sinabi niya, tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya ang mamamatay, alam mo yung mamamatay na siya. Meron siyang nakikita na hindi natin nakikita. Si Stephen, ano nakita niya? Nakita niyang bukas ang langit at si Jesus na nakatayo. Hallelujah. Kapag anak ng Diyos ang namamatay, si Jesus tumatayo pa. Wine-welcome ang kanyang anak. Amen. Pero si Esteban, nang mamamatay na si Esteban, nakita niyang nakatayo si Kristo. Si Kristo po ay nakatayo sa kanan ng Diyos. Wala po. Okay, pero si Esteban, mamamatay na. Nakita niya nakatayo. Kasi nga po, precious in the sight of God, the death of the righteous. Amen. Napakahalaga sa pananaw ng Diyos ang kamatayan ng mga matuwid. At yung matuwid na yon, ituro mo yung katabi, ikaw yun. Kaya ang kamatayan natin mga kapatid, precious. Pag tayo namamatay, wine-welcome, tumatayo ang Panginoon sa Kristo. Wine-welcome tayo, hinaharap sa kanyang ama. Ang taong ito ay nanampalataya sa akin, bayad ng aking dugo ang taong ito. Welcome! Mapakahalaga sa Diyos. Amen. Hindi naman tayo nagmamadali. Pero ang isang katotohanan, kung tayo man ay dumating ayon sa karunungan po ng Diyos, kung kailan yun, wala ang Panginoon doon. Kailan? Ayon sa kanyang karunungan, dumating ang kamatayan po natin mga kapatid. It is the homecoming. Yun ang totoo nating bayan. Hindi tayo taga-lupa. Tayo ay taga-langit. Christ's victory over death ensures that nothing, not even physical death, can ever separate us from this death. Kahit mamatay yung ating katawan, hindi pa rin makakagawi sa talas ng ating kaluluwa at spirito sa pagkatuloy sa Diyos na may tatak na at selyado ng kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Timothy, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko. Tingnan mo
mamatay kasi, nakikita niya, hindi nakikita siya, hindi natin nakikita, kaya namamatay, nararamdaman nila yun. Kung mamamatay na sila, huwag mo munang pakiramdaman ngayon. Tingnan niyo si Paul, tingnan niyo si Paul, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na binubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking makipaglaban, natapos ko na ang dapat kong tapuhin. At nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siya makatalo ng bukod. Nung sinusulat po ni Apostol Pablo yan, pakay na po ba siya? Hindi pa. Naisulat pa eh. Malapit na yung akong mamatay. Kasi nararamdaman po niya na malapit na siya mamatay. Kaya kung kayo malapit na mamatay, mararamdaman mo yun. Huwag kang mag-alala ka, ibigilin mo pa kung ano kulay ng kabaw mo gusto mo. Pink. O dilaw. Bagamat hindi po tayo nagkamadali. Ayon sa karunungan ng Diyos, kung dumating man po yun sa atin, we are ready for that. Ayon kay, sabi niya, ang siyang nagpuputong ng aking korona, ano ba siya yan? Ang Panginoon na siyang makatalo ng bukod. Ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanya pagbabalik. May putong na korona. Ano po yung korona? Reward. Yun yung gantimpala. Siya mismo ang Panginoon Kristo mismo. Sabi na, siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang daw sa kanya, hindi lang kay Apostol Paul. Kanino raw? Sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Hindi lang si Apostol Paul ang may korona. Pati ikaw, nananabik sa pagbabalik ng Diyos. Dahil ikaw ay nanampalataya kay Kristo. Dahil pinagamit mo ang iyong time, talent, treasure sa Panginoon, hindi pawawalang bisa ng Diyos yan. Iyakan ay may gantimpala sa Diyos. Sabi po ni E.L. Moody, there is basa. Yung si E.L. Moody po, malapit ng mamatay, sabi niya, earth is receding, heaven is approaching. This is my proclamation. Sa Tagalog, ang lupa ay umuurong, ang langit ay lumalapit. Ito ang araw ng aking koronasyon. Talinaga naman dito mo. Pero ang lupa ay umuurong na sapagkat yung katawan niya humihina. At habang humihina raw ang katawan, ang langit ang lumalapit. At dahil doon nararamdaman niya, this is my coronation day. Hallelujah. Hallelujah. Tingnan mo mga kapatid, darating yung panahon sa karunungan ng Diyos. Kung tayo man ay dumating sa puntong ito, that is the time of coronation day. Kung tayo ay mag-una-una, gusto niyo yung mauna, na pumunta na rin sa langit, mga kapatid, nauna ka lang doon. Susunodin kami dito. Bakit? Ang langit ng ating reunion rail. Magkakaroon tayo ng great reunion celebration doon sa langit. Pagkikita-kita po tayo lahat. Ano po ang pinapakita ko sa atin sa ng Diyos? Walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen. Walang makapag-iwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Walang makapag-iwalay sa atin. Anuman ang panahon, anuman ang sitwasyon, tayo ay hindi maiiwalay. Hanggang kamatayan, hanggang kahit mamatay tayo, hindi pa rin tayo maiiwalay ng kaaway. Hindi niya tayo maaagaw sapagkat tayo ay hawak ng kamay ng Diyos! Amen. Sabi po ng pinag-aralan natin, very rational. Una, because Christ comes on the scene. Pangalawa, because Christ is on the scene for us. Pangatlo, because Christ conquered death. And pangatlo,
application, ang pagsasabuhay. Ano po yung ating pagsasabuhay? Una, rest assured, nothing can separate you from God in Christ. Rest assured, panghawakan mo mga kapatid, na walang mapaghihiwalay sa iyo sa Diyos. Walang makapaghiwalay sa iyo sa Diyos. Panghawakan po niya. At ito ang kanyang kalooban. Ang huwag kayo hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga binigay niya sa akin. Tayo po ba ibinigay ng Diyos Ama kay Kristo? Walang mapapahamak isa sa atin. Kundi ang buhayin ko sila sa mga huling araw. Sa huling araw, tayo ay buhayin ng Diyos. Kung dumating yung panahon man, ayon sa karunungan ng Diyos na tayo ay mamatay. Kung hindi natin makuha yung rapture. Pero I pray, diba, makuha natin yung rapture, makuha natin yung rapture. Pero ayon sa karunungan po ng Diyos, mga kapatid, kung hindi natin makuha yun, tayo po ay bubuhayin ng Diyos sa huling araw. Next, rest in God's complete forgiveness. Rest in God, complete forgiveness. Dahil tayo ay pinatawad ng Diyos completely. Rest assured. Mag-rest ka niya. Ipanatag mo ang iyong loob. Pinatawad ka na ng Diyos. Ipanatag mo ang iyong loob. Inalis na ng Diyos ang iyong mga kasalanan. Since Christ canceled your sin, let go of guilt. Huwag ka nang mag-guilt. Dahil pinatawad na ni Kristo yung kasalanan natin, kinancel lang niya ang ating mga kasalanan, let go of guilt. Huwag kang nagigil. Trust that you are completely forgiven, live free, and move forward in His grace. When you feel guilty, remind yourself that in Christ, you are completely forgiven. Kung nagigil ka, remind yourself, pinatawad na ako ng Diyos. Pinatawad na. Kaya sasabihin mo, Ama, salamat, pinatawad din ako. Nagkasalanan po ako. Pero hindi ka na sinasadya. Pero ako, pinatawad din ako. Pinatawad na tayo ng Diyos. Pangatlo, rest knowing that Jesus is praying for us. Huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Si Jesus, nag-intercede para sa atin. Pinagpe-pray tayo ng Panginoong Jesus. Siya mismo ang nananalangin para sa atin. Sabi ng Bible, ni Kristo, dinadalangin ko sila. Hindi ang sanlibutan ito ang dinadalangin ko. Kundi ang lahat na ibinigay mo sa akin, sapagat sila sa iyo. Sino ang pinagpe-pray ng Diyos? Tayo. Tayo mga ibinigay sa Kanya. Hindi ang sanlibutan. Kaya kung may nangyayari ng mga trahedya, bumubuang mundo, hindi kagagawa ng Diyos yun. Kagagawa ng tao sapagkat pinuto ng puno sa mundo. Bumaha ng malalim dahil pinipuputo ang mga puno at nagtaptaman mas wala kung saan. Kagagawa po ba ng Diyos yun? Ang tao. Kaya sabi ng Diyos, hindi yan sa butang ito pinagpe-pray ko. Kung sisi sa akin kung minasunog man o kung may ano mangyari, yan ay kagagawa ng tao sapagkat sinira ng tao ang kalikasan. Ang dinadalangin ko ay kayo na ibigay sa akin ng Ama sapagkat sabi ron, kundi ang lahat na binigay mo sa akin sapagkat sila ay sa iyo. Tayo ay pag-aari ng Diyos. Sa araw, ang mundo nito ay lilipas. Sabi ng Bible, mapupugnaw sa matinding init. At tayong lahat ay mapapat ng Diyos magpakailang kailan pa. Papa, sinadya ka ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino ang sumampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Ang tanong, tayo po ba'y sumampalataya sa Panginoon Jesus? Amen! Sabi ng Bible, kung tayo sumampalataya sa Panginoon Jesus, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Yan, sinabi ng Panginoon. Kanya, at sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ba kayo sa sinasabi ko? Amen. Ang tanong ni Jesus, naniniwala ba kayo sa sinasabi ko? Amen.
Sabi ng English version, in my Father's house, there's as many mansions. Sabi po lang sa lugar na yun, sabi niya, papahiran niya ang lugar ng mata, wala ng tamatayang dalamhati, pagtanis, paghihirap sa katulad na lahat ng mga bagay. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord ka na lang. Sa lugar na yan. Bili mo, wala ng tamatayan, hindi ka na rin magdadalamhati, wala ng pagtanis, ibig sabihin walang problema, wala nang iisipin, ano man, kundi tayong lahat ay sasamba na lang sa buhay na Diyos. Kaya yung ginagawa natin pagsamba rito sa lupa, practice lang natin yan sa gagawin natin mas lalong pagsamba at bonggang pagsamba natin sa Diyos. Amen! Hallelujah! Kaya po mga kapatid, tingnan nyo, yung ating song leader, tinuturuan tayong sumamba. Sumamba ang mga nanay! Ang mga tatay! Ang mga kabataan! Tinuturo na rin tayong sumamba ng totoo sa Diyos. Bakit? Kaya hindi ka pwede sa langit pag di ka marunong sumamba. Kasi sa langit ay puro-puro ng pagsamba. Yun lang ang gagawin po natin doon. Papurihan, nawitan natin ang ating mahal na Diyos na nagkali ng buhay para sa atin. Hallelujah. Next, rest in the truth. Rest in the truth that Christ no more death and separation. Rest in the truth. Ito yung katotohanan. Dahil kay Kristo, wala nang separasyon. Amen. Amen. And big idea. Sabay-sabay. In Christ, I am inseparable. Sapa. In Christ, I am inseparable. Dahil kay Kristo, wala pong mag-iiwan po sa atin. Sa kamay ng Diyos, sa paghawak ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, wala. Ano man ang dumating, ano man ang maranasan, ano man mga balita ang ating mabalitaan, hindi tayo maiwalay sa pag-ibig ng Diyos at sa kamay ng Panginoong Jesucristo. Everybody say, our big idea, in Christ, I am inseparable from God. Yung kumbinsido habang ikaw ay nakatayo, sabihin mo, in Christ, I am inseparable from God. Once again, in Christ, I am inseparable from God. Ang Diyos na mapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa katotohanan ng iyong mga salita. Kami pinaniniwala sa iyong mga salitang ito na ito po ay iyong pangako. At ang pangako po ninyo ay dalman ay hindi nagbibigo. Ang sabi ng salita ito ay hindi nagsisinungaling na Diyos. Ano yung sinabi po ninyo, ito ang aming pinangahawakan, ito ang aming pananiniwalaan. Ama, maraming salamat sa pagyakap mo sa amin. Dumarating po yung panahon na nahihina man kami. Dumarating man yung panahon na nandulupay-pay kami sa aming pananampalataya. Ngunit pinatutunayan mo sa amin, hindi mo kami maiiwalay sa iyong kamay, sa iyong pag-ibig. Hindi kayo maaagaw sa iyong kamay. Aman Diyos, maraming salamat sa biyaya mo na nagtutulak sa amin upang gawin ang mga bagay na mabubuti na ibibigay ng Lord mo sa iyo. Amang Diyos, maraming salamat po. Maraming panahon ang lumipas, maraming panahon ang dumaan, maraming mga pagsubok, trials, strain, mga pinagdaanan po namin sa buhay. Ngunit, dahil ikaw ay nariyan, hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniwan. Ang pag-ibig at biyaya mo ay patuloy po namin nararanasan sa aming po mga buhay. Kung aming iisipin ang pag-iingat mo sa buhay po namin, wala kami pagkabata sa daming mga panahon, mga aksidente na dapat sana wala na kami. Ngunit hindi mo hinayaan yung mga panahon po na yun. Kami po iningatan po ninyo at dumating yung panahon ang makilala namin totoo, magkaroon ng personal na relasyon sa iyo. Lalo namin nakita ang iyong pag-ibig na walang nawagas sa aming mga buhay. Lalo namin nakita na ikaw ay Diyos, ang biyaya mo ay umaapaw sa aming buhay. Maraming salamat po, aming Amang Diyos. Tunay na wala po kami magagawa. Tunay na wala kami magagawa sa sarili namin kung wala ang iyong pangunguna, kung
sa panahon ito, sa mundong ito. Hindi kami matatakot at hindi kami mangangamba. Ano man ang aming kalagayan at sitwasyon sa anong panahon, lagi kami mananangan sa iyong mga pangako, sa iyong presensya, sa iyong pag-ibig, aming Ama, sapagkat ikaw ay mabuti sa aming buong buhay. Maraming salamat po, aming mga Diyos. Habang kami po ay naririto sa mundo ito, Ama, ang aking dalangin, tulungan kami ng iyong biyaya upang makapaglingkod sa iyo ng lalo pang mabuti, lalong dakila, sapagkat karapat dapat ka sa lahat ng paglilingkod ng iyong mga anak. At ang paglilingkod na ito hindi nasasayang darating ang panahon. Meron kang reward na nakalaan. Putong ng buhay. The crown of life sa aming buhay. Maraming salamat, aming ang Diyos. Father God, ikaw lang ang nangako sa amin na hindi mo kami iwanan, hindi pababayaan namin. Wala magpapihulay sa amin sa iyong pag-ibig. Dahil doon, kami po na yung mga anak, tulungan mo na patuloy na nabigyan ka namin ng paraan at papuri. Hayaan mong malugod ka sa aming mga ginagawa, sa aming gagawin, sa araw-araw ng aming buhay. Tulungan niyo po kami ng iyong biyaya, aming Amang Diyos. Umaasa lamang kami sa biyaya mo, sa iyong habag at grasya upang gawin ang mga bagay na magbibigay ng lugod sa iyo. Sapagkat sa ganang sarili namin, wala po kami